Ang kwento ni na Rosie at Glenda at ang tagabantay ng mahiwagang bukal. Magkapitbahay sina Rosie at Glenda. Si Glenda ay mabait at kontento sa kung anong meron siya sa buhay. Samantalang si Rosie ay inggitera, gahaman at ambisyosa. Kapag may bagong gamit si Glenda, dapat meron din si Rosie o mas hihigitan pa niya ito. Lagi siyang nagyayabang kapag may bago siyang gamit, habang si Glenda ay wala itong pakialam. Patuloy lang sa kanyang paghahanap buhay. Sa isang bukal, lagi silang naglalaba dahil sa kabundukan sila nakatira, at kapag nagkasabay sila roon, hindi mapigilan ni Rosie ang magyabang, lalo na sa iba pa nilang mga kasamahan. Sabi pa niya, kapag nakakita raw siya ng ginto, ay aalis na siya sa lugar na iyon at magpakalayo-layo dahil puro mahihirap daw ang nakatira doon. Pagsasaka lamang ang hanap buhay ng mga tao sa kanilang lugar, kaya imposibleng may makikitang ginto si Rosie. Kapag umuwi na sina Rosie at ang kanyang mga kasamahang naglalaba, lagi silang nag-iiwan ng mga kalat sa bukal, mga sachet ng shampoo at sabon. Si Glenda naman, bago umuwi o magsimulang maglaba, ay naglilinis muna ng mga paligid bilang respeto sa kalikasan. Isang araw, si Glenda lang ang dumating sa bukal. Laking gulat niya nang makita ang isang puting kabayo na may sungay sa noo. Umiinom sa bukal at kumikislap sa ganda, isang mahiwagang nilalang. Napamangha si Glenda at hindi siya nakapagsalita. Ngunit, nang maramdaman ng kabayo ang kanyang presensya, bigla itong naglaho na parang bula. Pag-uwi ni Glenda, hindi niya maalis sa kanyang isip ang nakita kung totoo ba iyon or namamalik mata lang siya. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Glenda sa bukal at muli nakita niya ang mahiwagang kabayo. Lumapit siya, ngunit bigla na lamang naglaho ito. Doon napagtanto ni Glenda, totoo ang kanyang nakita. Sa muli niyang pagbalik, buong puso siyang humiling. Sana makita ulit ang mahiwagang kabayo. At hindi siya nabigo. Sa pagkakataong ito, hindi naglaho ang kabayo. Tahimik niya itong pinagmasdan. Bigla, gumalaw ang kabayo at sa bawat kilos nito, may tila maliliit na piraso ng ginto na tumitilapon mula sa katawan nito. Nagulat si Glenda, ngunit hindi niya alam na sa likuran pala niya si Rosie at nakita rin nito ang lahat. Umalis ang kabayo, naiwan ang mga gintong pilak. Si Glenda, masaya na sa kaunting kaya niyang pulutin. Samantalang si Rosie, dahil sa kasakiman, ay umuwi pa sa bahay para kumuha ng coin bag. Balak niyang mas damihan pa ang makuha. Pagbalik ni Rosie, wala na ni isang gintong natira. Kasi kapag hindi mo agad pinulot ang mga ginto mula sa kabayo, umuwing luhaan si Rosie. Samantalang si Glenda ay yumaman dahil sa mga gintong nakuha niya. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Glenda sa kanilang lugar at namahagi ng kanyang biyaya. Ngunit napuno ng puot ang puso ni Rosie. Bumalik siya sa bukal at humiling din ng ginto. Nagpakita sa kanya ang puting kabayo at sinabi nito, "Anumang mahawakan mo ay magiging ginto kung magbabago ka at magiging mabuti ang iyong kalooban." Tuwang-tuwa si Rosie, ngunit dahil nananaig pa rin ang kanyang inggit at kasamaan ng loob, lahat ng nahawakan niya sa halip na maging ginto ay nagiging abo. Natakot sa kanya ang mga tao, baka mahawakan sila at maging abo rin. Kaya umiiwas sila kay Rosie. Umiiyak si Rosie na bumalik sa bukal. Nakiusap sa kabayo, "Tanggalin mo na ang sumpa ko. Yun lang ang hiling ko. Wala na akong ibang gusto." Naramdaman ng kabayo ang sinseridad ni Rosie, kaya pinagbigyan siya. Mula noon, naging magkaibigan na sina Rosie at Glenda. At sa wakas, natutunan ni Rosie ang tunay na kahulugan ng kasiyahan, hindi sa dami ng ginto, kundi sa kabutihan ng puso.